Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala si Ramon sa nakikitang hitsura ni Ella nang puntahan niya ito sa opisina nito noon. Mas lalo itong gumanda, tila walang hirap na dinaanan. Naikuyom niya ang palad. Paano ba nitong napapanatili ang kainosentihang iyon sa mga mata nito? Pinakasalan niya ito ng araw ding iyon. Marahil, dalawa rin ang dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Ang kanyang paghihiganti at ang kanyang tunay na nararamdaman para dito. Ang kanyang pananabik. Lumipas ang mga buwan na pinasasakitan niya ito. Hindi siya sigurado kung nasasaktan niya ito. Paano iyong mangyayari kung wala naman itong puso? Hindi niya ito hinahawakan dahil natatakot siya. Natatakot siya para sa sarili niya na ang mataas na pader na itinayo niya sa pagitan nila ay mabuwag na lamang ng ganoon. At si Paula. Tamang-tama lamang ang pagdating nito sa kanyang buhay. Isinama niya ito sa bahay dahil dama niyang malapit na siyang bumigay emotionally. Unti-unti ay lumalambot na ang puso niya. Sa tuwing titingnan niya si Ella ay tila ba siya kandilang naupos na lamang. Kaya nga agad siyang umaalis kapag nagkakaharap sila nito. Kailangan niyang magpakatatag at matakpan ang nararamdaman na niyang panghihina ng loob. At si Paula nga ang nakatulong sa kanya. Palagi itong nakabuntot sa kanya. Subalit ngayon na muli silang nagkaniig pagkatapos ng matagal na panahon, batid niyang muli na naman siyang bumalik sa dati. Nagsisimula na naman siya. Napabuntong hininga siya. Nagpalakad-lakad siya sa kanyang opisina. Sino ang makapagsasabing presidente na siya ngayon ng kumpanya galing kay Teddy? Lumapit siya sa isang larawan sa dingding. Iyon lamang ang natatanging larawan na hindi niya inalis sa opisinang iyon ni Teddy Inevilla. Larawan iyon ng dagat. At sa tuwing titingnan niya iyon, naaalala niya ang masasayang araw nila ni Ella sa Patrial. Pinasayad niya ang daliri doon saka inalis iyon sa pagkakasabit at nagulat siya nang malamang hindi pala iyon nakasabit. Tila iyon isang pinto. At sa likod niyon ay isang vault. Tumawag siya sa maintenance upang mabuksan iyon. Luma na iyon at hindi naman nagtagal ay nabuksan iyon. Akala niya ay pera o kasulatan ang makikita niya sa loob, ngunit isa palang talaarawan. Pag-aari iyon ni Teddy Inevilla. At lahat ng mga nakasulat ay pawang noon pa. Matagal na panahon nang nangyari. Natagpuan niya ang sariling binabasa iyon. Nakilala ko ang isang napakagandang babae sa Patrial ngayon. Galit na galit siya sa akin. Ang pangalan niya ay Ella. Taga-isla siya. Nakakalungkot na nagkita kami sa oras na malubha na pala ang kanyang ina. Dinala namin ang nanay niya sa ospital pero hindi na siya nakaligtas. Naaawa ako sa kanya. Siguro, nakikita ko rin sa kanya ang sarili ko. Bigla ang namatay ang nanay niya rin. Nawalan pa si Ella ng malay nang malaman niyang patay na ang ina niya. Hindi ko siya masisisi. Kamamatay rin lang pala kasi ang tatay niya. Mag-isa na lang siya sa buhay. Muli niyang binuklat ang mga pahina. Palagi kong nakikita si Ella sa batuhan. Parang natatakot akong lapitan siya. Parang tumitingin ka sa isang napakagandang larawan, natatakot kang baka masira lahat kapag lumapit ka. Pero ngayon, nilapitan ko siya. Awang-awa ako sa kanya. Grabe, ang sakit sa kanyang mga mata. Gusto ko siyang tulungan at gagawin ko nga. Lumaktaw siya sa ilang pahina. Ipinakita ni Ella ang lungkot ko. Gusto ko sanang sabihin sa kanya lahat tungkol sa akin pero natatakot ako. Nandito pa rin ako sa Patrial. Hindi ako makaalis. Unti-unti nang namamatay ang tatay ko at malapit na, alam ko na mag-iisa na lang ako. Ang laki ng kumpanya para balikatin kong lahat. Sa tingin ko, mas mabuti na ganito. At least, hindi ko na iniisip ang mga problema ko. Muli, nag-usap kami ni Ella. Ang dami niyang pangarap sa buhay at doon ko nakita kung gaano ako pinagpala. Wala na siyang natira. Namatay na ang mga magulang niya at hindi na bumalik ang boyfriend niya. Hindi raw siya sinulat nito. Tuwing magkausap kami, si Ramon lang ang binabanggit niya, ang boyfriend niya. Sana mai-capture ko lang ang tingin sa mga mata niya tuwing binabanggit niya ang pangalan ng lalaki.
Kanina, sobrang gusto kong ikwento sa kanya ang problema ko. Pero natakot na naman ako. Siguro, itatago ko na lang ito hanggang sa kabaong ko. Galit na galit si Uncle Roy sa akin. Bakit daw ba ako naglilibot pa sa isla? Naaawa ako sa kanya. Hindi niya kailanman makita ang ganda ng mundo. Inilagay niya ang sarili niya sa taas pero ayaw niyang tumingin pababa. At naramdaman ko ang ibang uri ng galit sa kanya. Siya pala ang nakausap ni Ramon nung dumating dito yung tao. Kung nakinig lang si Uncle Roy, buhay pa sana ang ama ng lalaki ngayon. At baka, siguro, hindi sana ganoon kalungkot si Ella. Diyos ko, nang hihinang sambit niya. Inilipat pa niya ang mga pahina. Nakakatawa nga kung paano nilalaro ka ng buhay. May leukemia ako, tulad ng tatay ko. Maubos na ang mga inivilya sa mundo. Ni hindi ko nabigyan ng apo si Daddy. Pero alam kong naiintindihan niya ako kahit nasaan man siya ngayon. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. At heto, may sakit na ako. Saan na mapupunta ang kumpanya? Sa tingin ko, si Ella na ang bahala sa kumpanya. Alam niyang ito na lang ang maiiwan namin sa mundo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi sa kanya ang lahat. Nahihiya ako. Alam kong maiintindihan niya, pero ganun pa man, hindi ko masabi. Bilib ako kay Ella. Isang malakas na babae siya. May mga tao dito sa kumpanya na nag-uusap tungkol sa kanya. Mga chismis tungkol sa relasyon namin kasi magkasama kami sa isang bahay. Nakakatawang isipin na napakamalisyoso ng mga tao. Kung alam lang nila na kahit kailan, hindi ko kailanman mahahawakan si Ella. Paano ko naman magagawa? Sana masabi ko na sa kanya ang lahat. Kahit man lang sana bago ako mawala rito sa mundo. Hindi siya kailanman tawa-tawanan ako, sigurado ako dyan. Tatanggapin niya ako ng bukas ang mga bisig, tulad ni Sachi. Malawak ang pag-iisip niya. Alam niyang hindi laging itim at puti ang buhay. Pero sa tingin ko, mas mabuti pang itago ko na lang ito sa loob. At baka, siguro, hihingin ko sa kanya na magpakasal sa akin bago ako mamatay. Sa ganoong paraan, dadalhin ko ang sikreto ko hanggang sa aking huling hininga. Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paningin. Namalayan din lamang niyang umiiyak na pala siya. Pasensya na pasensya, Ella, anya sa sarili. Itinago niya ang talaarawa sa loob ng kanyang coat at nagmamadaling pinuntahan si Ella. Nakaupo sa batuhan si Ella. Nananariwa na naman sa kanya ang mga masasayang tagpo nila ni Ramon. Hindi niya alam kung bakit sa patria siya dinala ng kanyang mga paa. Siguro ay dahil na rin sa napakatagal ng panahon nang huli siyang magbalik doon. Maaari siyang manirahan sa mansyon sa itaas ng isla, ngunit pinili niya sa dati nilang barong-barong mamalagi. Kagaya pa rin ang dati ang isla. Wala pa ring ipinagbago. Tahimik pa rin ang lahat, mabagal ang pamumuhay ng mga tao. Araw-araw ay dinadalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay didiretso na siya sa batuhan. Hindi siya nagsasawang manatili roon. Naaalala rin niya si Teddy. Miss na rin niya ito. Nagpukol siya ng maliit na bato sa dagat nang halos mapatalon siya sa gulat nang marinig ang isang pamilyar na tinig. Ella! Agad siyang napalingon. Ramon! Anong ginagawa mo rito? Lumapit ito sa kanya sa kawalang sabi-sabing niyakap siya ng mahigpit. Naguluhan siya sa inaakto nito. Ramon? Diyos ko, Ella, patawad. Patawad talaga. Ikinulong nito sa magkabilang palad ang kanyang mukha at nakita niyang umiiyak ito. Napaiyak na lang din siyang bigla. Ramon, mahal na mahal pa rin kita. Hindi nagbabago, Ella. Itinaas nito ang kwintas na nakasabit sa leeg. Leon ang kwintas na gawa niya. Kita mo ito? Suot ko ito kahit saan ako magpunta. Lalo lamang siyang napaiyak. Totoo ba ang sinabi nito? Itinago mo pala. Itinaas nito ang kwintas na suot niya. Nakapalawit doon ang singsing nito. Napatingin siya sa mukha nito. Oo, palagi. Ang dami nating nasayang na panahon, Ella, bulong nito habang hinahagkan siya sa pisngi. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong mahirap yon, pero umaasa ako na kaya mo pa rin. Patawad sa lahat-lahat ng nagawa ko. Patawad dahil wala ako nung pinakakailangan mo ako. Patawad sa pag-aakusa ko ng kung ano-ano. At patawad sa pananakit ko sa'yo na natili itong nakatitig sa kanyang mga mata. Ramon, nagpadala ako ng mga sulat sa'yo, Ella.
Maniwala ka, totoo yon. Ang dami kong ipinadala pero ni isa, wala akong natanggap na sagot mula sa'yo. Wala akong natanggap na sulat maski isa. Alam ko, ipinadaan ko kay Gracia ang lahat. At sinabi niya sa akin ang totoo kanina, nakausap ko siya. Niloko tayo ng tadhana, Ella, at napakasakit para sa akin. Hinaplos niya ang pisngi nito. Alam ko kasi napakasakit din para sa akin. At patawad kung hindi kita nahintay. Akala ko hindi ka nababalik. Si Teddy lang ang nandyan noon, wala na akong ibang mapagpilian. At patawad ako doon. Alam ko na ang lahat. Sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang na mahal mo pa rin ako, Ella. Pakiusap. Mahal kita, Ramon. At tinupad ko ang pangako ko. Ikaw, tinupad mo ba ang sayo? Oo, tinupad ko. Si Paula, hindi ko siya naging girlfriend. Ni hindi kami palaging magkasama. Ang mga pagkakataong magkasama kami ay yung mga nakita mo lang. Yun lang. Kailangan mong maunawaan, Ella, na bago ko nalaman ang lahat ng ito, akala ko, ipinagpalit mo na ako kay Teddy. At hindi ko matanggap yon. Akala ko, ginamit mo lang ako nung mga panahong nandito pa tayo sa isla. Gusto kitang kamuhian, pero na-realize kong hindi ko magagawa. Kaya inisip ko na lang na ipakita sa'yo na hindi ako apektado. Na may iba na ako. At patawad. Patawad talaga. Wala kami ni Teddy kailanman. Alam ko, Diyos ko, alam ko. Paano mo nalaman? Nabasa ko ang talaarawan niya at umaasa akong mapatawad din niya ako sa ginawa kong iyon. Ipinakita niya rito ang talaarawan. Binasa niya ang ilang pahina at nabigla siya sa rebelasyong natagpuan doon. Wala siyang ideya na ganoon pala si Teddy. Kaya pala nanatiling platonic ang samahan nila. Maya-maya ay mumiti siya. Noon lang siya umiting muli ng ganoon. Siguradong mapapatawad ka niya. Banayad siyang umiti sa kanya. Pwede ba kitang halikan, Ella? Yes, Ramon. Nang ipinikit nito ang mga mata nito ay gumaya na rin siya. At naglapat ang kanilang mga labi. Kapwa sila sabik, kapwa maligaya. Gagawa ako ng pangako muli, Ella, at tutuparin ko iyon. Simula ngayon, ito na ang umpisa ng mga araw natin na magkasama. Aayusin ko lahat ng mga mali ko. Palalapitin kita at hindi na tayo muling maghihiwalay. At hahawakan ko iyang pangakong iyan kahit ano paman. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Siya nga pala, bakit nagawa yon ni Gracia? Pagdakay tanong niya. Nagselos siya ng sobra sayo. Sabi niya, simula raw nung ikaw na ang mas nangibabaw sa kanya. Lalo pa raw siyang nagselos nung tinulungan ka ni Teddy. Sabi niya, malayo na raw ang narating mo habang ang nanay niya ay nagtatrabaho pa rin bilang kasambahay ng mga Inevilla. Hindi ko alam kung ano ba ang naisip ng babaeng yon. Yan lang, nabigla siyang sambit. Oo, at syempre, hindi mawawala ang maitim niyang pagnanasa sa akin, nakangiting sabi nito. Natawa siya. Pilyo ka pa rin, nakangiting sabi niya. Walang pagbabago. Lumapad ang pagkakangiti nito. Sana wala pang nagbabago sa parola, pilyong sabi nito. Tiningnan ko kahapon. Wala pa rin, pilyang sabi niya. Ayos yan. Ang galing. Gusto mo bang tingnan ulit mamaya, kasama ako? Walang problema. Oh, Ella. Niyapo siya nito ng mahigpit. Ang tagal-tagal na ng panahon at tayo pa rin ang parehong tao. Hinagkan siya nitong muli sa mga labi. Buong puso naman niya iyong tinugon. Sa patrial ginanap ang kasal ni na Ella at Ramon sa ikalawang pagkakataon. Kaunti lamang ang sumaksi roon. Karamihan ay mga taga-isla rin. Nandoon din si Sashi, kasama ang ilang board members ng kumpanya na naging malapit na sa kanila. Dumalo rin si Patrick. Si Gracia ay humingi ng tawad sa kanila. Tunay na hindi siya natuwa sa ginawa nito sa kanila ni Ramon, ngunit sobra-sobra ang kaligayahan sa kanyang dibdib at wala siyang nakapanggalit para dito. Nang ihagis niya ang bungkos ng bulaklak, si Gracia pa ang nakasalon yun. Masaya silang kumaway sa mga panauhin habang paakyat sila sa mansyon ng mga Inevilla. Doon nila idadaos ang kanilang honeymoon. Ipinarenovate iyon ni Ramon na katulad sa bahay na iniukit nito noon. Salamat, Ramon, sambit niya rito nang nasa loob na sila ng kwarto. Salamat saan, masuyong tanong nito. Sa lahat. Siniil siya nito ng maalab na halik sa mga labi.
Wala na siyang mahihiling pa. Lahat ng kanilang mga pangarap ay nagkaroon na ng katuparan. Makaraan ang 1 taon ay isinilang ni Ella ang kanilang kambal. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, natagpuan ni Ramon at Ella ang tunay na pag-ibig at kapatawaran sa isa't isa. Ang kanilang bagong buhay ay puno ng pag-asa at pangarap na sama nilang bubuin. Sa bawat ngiti ng kanilang kambal, nabubuhay ang mga alaala ng kanilang pinagdaraanan at tagumpay. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ang nagbigay saysay at kulay sa kanilang paglalakbay. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.